Istasyon na tunay at mapagkakatiwalaan. DZRZ 97.9, Balita at Kultura, Katotohanan at Kaalaman, Respeto at Pagbabago. DZRZ, ang radyo ng bayan at para sa bayan. DZRZ 97.9. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Ako ang inyong lingkod na namamahayak, Daniela, at ito ang DZRZ 97.7, tatak numero 1. Para sa ulo ng ating mga una at nagbabagang balita, 103 lugar nasa state of calamity sa El Nino. Ama patay, anak sugatan sa pagsabog. Bureau of Corrections, DSWD, lumagda ng MOA, Agriculture Camp sa Pampanga, itatayo. 7 sundalong nakapatay ng 12 BIFF, ginawaran ng medalya. Marijuana sa parcel, nadiskubre ng rider. Southbound lanes ng EDSA Kamuning Flyover, isasara. San Miguel pinalawak ang winning streak sa 10, pinatalsik ang Blackwater. Opisyal na pinagretiro ng San Miguel ang jersey ni Arwin Santos. Minuksan ng B-Navigators ang laban sa semis sa pamamagitan ng isang nakakagulat na panalo kontra sa Chris Cross. Init mas titindi pa sa pagpasok ng Mayo. Marian Rivera ginulat ang mga taghanga sa isang TikTok trend. David Licauco gustong magkaroon ng parangal. Vic Soto bukas para makatrabaho si Vice Ganda. Para sa ating unang balita, 103 lugar nasa state of calamity dahil sa El Nino. Umabot na sa 103 lugar sa buong bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Sinabi ni Presidential Commission's Office or PCO Assistant Secretary at tagapagsalita ng Task Force El Nino Joey Villarama na base sa ulat ng Office of Civil Defense or OCD kasama sa naturang bilang ang cities, municipalities at 5 probinsya, kabilang dito ang Occidental Mindoro na pinuntahan ni Pangulong Marcos. Batay din sa heat index forecast ng Pag-asa, pumalos hanggang 46 Celsius ang pinakamataas na heat index o init ng pakiramdam sa katawan ang naitala sa Pili, Camarines Sur kahapon. Bukod dito, hanggang 42 hanggang 46 Celsius heat index din ang naitala sa 30 lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa, pasok ito sa danger category kung saan maaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ng matagal na exposure sa araw ng isang individual. Una nang nagbabala ang Pag-asa na mas titindi pa ang init na mararamdaman sa bansa pagdating ng buwan ng Mayo, dulot ng summer season kasabay ng El Nino phenomenon o tagtuyot. Nitong Martes, umabot sa 48 Celsius ang naitalang pinakamataas na damang init o heat index sa bahagi ng Cagayan, habang sa Cavite ay 47 Celsius. Samantala, base sa pinakahuling datos na galing sa Department of Agriculture, nasa 3.94 billion na ang danyo sa agrikultura ng 66,000 hektarya ng lupain. Nilinaw naman ni Villarama na ang 78% ng 66,000 hektarya ay may tsansa pa na ma-recover o ma-salvage ang mga pananim doon, kahit tuyong-tuyo na ang lupa at maaring ipakain pa sa mga hayop. Ito si Daniela Garcia, nagbabalita. Ama patay, anak sugatan sa pagsabog. Isang 58 anyos na tatay ang namatay habang sugatan ng anak nito nang isang pagsabog ang naganap sa Cabancalan City, Negros Occidental nitong Lunes ng gabi. Makalipas ang ilang oras sa ospital, binawian ng buhay ang biktimang si Remy Liboon habang patuloy pang nagpapagaling ang anak nitong si Arnel, 34, residente ng Purok Lumboy, Barangay Oringao. Sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Roberto Injape Jr., hepe ng Cabancalan Municipal Police Station or MPS, naganap ang insidente dakong alas 7 ng gabi nitong Lunes. Nagsasako ng uling ang mag-ama nang bigla na lang may sumabog na nagresulta sa pinsala ng katawan ng mag-ama. Mabilis namang isinugod sa Lorenzo D. Zaico District Hospital sa Cabancalan City ang mag-ama. Subalit nitong Martes ay nasawi ang padre de pamilya dahil sa tinamong pinsala sa ulo. Hanggang sa ngayon ay inaalam pa ng pulisya ang sanhi ng pagsabog at patuloy ang kanilang investigasyon hinggil sa insidente. Ito si Daniela Garcia, nagbabalita. Nilagdaan na kahapon ng Bureau of Corrections, Department of Social Welfare and Development or DSWD at Pampanga State Agricultural University ang Tripartite Memorandum of Agreement or MOA para sa pagtatayo ng agricultural camp para sa Children in Conflict with the Law or CICL sa Pampanga.
Ang MOA ng AgriCamp Project Sowing Seeds of Hope Through Sustainable Farming ay nilagdaan ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr., DSW Secretary Rex Gatchalian na kinatawan ni DSWD Undersecretary Emeline Aglipay Villar at Dr. Anita David, Pangulo ng PSAU, sa isang simpleng seremonya na ginanap sa Haven for Girls sa Magalang, Pampanga. Dumalo rin sa MOA signing sina Magalang Mayor Malu Lacson, Dr. Geraldine Sanchez, PSAU Vice President for Research, Innovation, Extension and Training, Dr. Amalia C. Briones, PSAU Director for Extension and Training, Dr. Rafael R. Rafael, PSAU Agriculture, Systems and Technology Carlos De Dion, Director for Public Affairs and International Linkages, USEC Monica Josefina Romualdez, Assistant Secretary Romualdo Lopez, ASEC Elaine Falarcuna, at Region 3 Director Venus Reboldela. Layunin ng MOA na bumuo ng kooperasyon at magsulong ng mutual understanding sa tatlong institusyon. Nakapaloob sa pag-unawa ang pagbabalangkas ng mga karaniwang programa, patakaran at plano para sa pagpapaunlad ng mga institusyon at paglago ng sektor ng agrikultura ng bansa. Hinimok din ni Katapang ang DSWD na maglagay ng AgriCamp tulad nito sa Iwahig bilang ipinagmamalaki niya ang 28,000 hektaryang lote ng Bureau of Corrections sa Puerto Princesa. Ito si Daniela Garcia, nagbabalita. 7 sundalo nakapatay ng 12 BIFF ginawaran ng medalya. Tumanggap ng mga medalya bilang pagkilala sa kanilang kagitingan ang 7 sundalong bahagyang nasugatan nang mag-engkwentro nitong Lunes ang grupo ng mga terorista sa Maguindanao del Sur kung saan 12 ng mga kalaban ang kanilang napatay. Isa sa mga napatay ng mga sundalo sa naturang insidente, naganap sa Barangay Kitango sa Datu, Saudi Ampatuan sa Maguindanao del Sur, ang pinakamataas na leader ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na si Kaguy Carialan na Mohiden Animbang ang tunay na pangalan. Mismo ang commander ng 6th Infantry Division, si Major General Alex Rillera, ang nagawad ng medalya sa mga sugatang Scout Rangers na sina 2nd Lieutenant Kingel Bastian, Sergeant Oliver Lanestosa, sina Privates First Class Gerard Alawin, Michael Composa at Private J.R. Alacoda. Kasama rin rito sina Private Jericho Watil at Staff Sergeant Rod Drumualdo ng 92nd at 99th Infantry Battalions ayon sa pagkakasunod. Isinagawa ang naturang simpleng seremonya sa loob mismo ng Camp Sionco Hospital sa Camp Sionco sa Datu, Odin, Sinswat sa Maguindanao del Norte. Magkatuwang na pinangunahan ni Rillera at Lieutenant Colonel Erwin Felonco, Assistant Chief of Staff for Personnel ng 6th ID, ang paggawad ng medalya sa 7 magigiting at matatapang na sundalo. Ayon kay Rillera, malaking kawalan sa BIFF ang pagkamatay ni Animbang sa naturang engkwentro. Makaraang matunton ng mga tropa ng iba't ibang unit ng 6th ID ang kanilang kinaroroonan sa Barangay Kitango sa tulong ng mga opisyal ng Datu Saudi Ampatuan Local Government Unit. Ito si Daniela Garcia, nagbabalita. Marijuana sa parcel na diskubre ng isang rider. Isang parcel na naglalaman ng bultong marijuana na nakatakda sanang i-deliver ang nadiskubre ng isang lalamove sa Rodriguez Rizal noong Huwebes ng hapon. Ayon sa pulisya, alas 3 ng hapon kamakalawa nang makatanggap ng booking sa Lalamove apps na ang rider na si alias Josh, 27 ng Caloocan City. Sa may barangay Langkaan to pinick up ang nasabing parcel mula sa isang alias Gerard. Nakapangalan naman bilang receiver ng parcel ang isang Ismael Loria ng Block 117 Lot 46 Southville 8B Phase 1, Barangay San Isidro Rodriguez Rizal. Alas 7 na ng gabi nang dumating ang rider sa Rizal, subalit inabot na umano siya ng oras sa katatawag sa cellphone sa receiver pero hindi ito makontak. Dito na nagduda ang rider hinggil din sa kakaibang amoy ng parcel dahilan upang buksan na niya ito at dito na tumambad ang isang ziplock na transparent plastic na naglalaman ng mga marijuana. Nataranta siya at nagdesisyong dalhin ito sa Rodriguez Rizal Municipal Police Station. Sinamahan naman ni na Police Sergeant Paul Joseph Cruz at Corporal Dick Arado, kapwa ng Rodriguez Police Station si Josh pabalik ng Dasmariñas City kung saan na-pick up ang parcel at dumiretso sila sa Dasmariñas Police. Umabot sa 150 gramo ng marijuana ang laman ng parcel na may halagang 18,000 pesos. Ito si Daniela Garcia, nagbabalita. Southbound lanes ng EDSA Kamuning Flyover, isasara.
Inanunsyo nitong Lunes ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA na kanilang isasara ang southbound na bahagi ng EDSA Kamuning Flyover sa Quezon City simula Mayo 1 at tatagal ito ng 6 na buwan. Sisimulan ng Department of Public Works and Highways or DPWH ang bi-phase retrofitting ng EDSA Kamuning Flyover southbound sa April 25 upang palakasin ang tulay at maiwasan ng karagdagang pinsala bilang preventive measures laban sa mga natural na kalamidad tulad ng lindol. Dagdag pa, inaasahang ganap itong magbubukas sa trapiko ng sasakyan sa Oktubre 25. Ang pagsasaayos ng Kamuning Flyover ay isang makabuluhang hakbang sa pagsisikap ng gobyerno na i-rehabilitate ang mga istruktura bilang paghahanda sa The Big One sakaling mangyari ito, ayon sa MMDA. Sa isang press conference, pinayuhan ni MMDA Acting Chairman Don Artes ang mga motorista na iwasan ang nasabing lugar dahil sa redecking works ay aabot ng isang kalahating lane ngunit mananatiling accessible para sa mga bus sa EDSA Carousel. Pinag-aaralan na rin aniya kung maaaring magamit ang emergency vehicles sa busway ng flyover on a case-to-case basis. Bago naman simulan ng partial closure, magsasagawa muna ng mas pinaigting na clearing operations ang MMDA upang walang nakahambalang sa mga alternatibong ruta. Sa pakikipag-ugnayan sa Department of Transportation, PNP, HPG, Quezon City LGU at nakakasakop na barangay. Ito si Daniela Garcia, nagbabalita. Para sa Balitang Sports, nandito si kasamang una, Prince. PBA San Miguel extends win streak to 10, eliminates Blackwater. May 1, 2024 Manila, the San Miguel Beermen's unbeaten run in the 2024 PBA Philippine Cup continues. This after SMB defeated the Blackwater Bossing 124 to 109 during the Wednesday afternoon clash at the Field Sports Arena in Pasig City. CJ Perez and Don Troliano stared for the George Gallant-led squad as they scored 26 and 25 respectively. In addition, the former finished with 5 each of rebounds and assists while the latter drained 6 3-pointers. Junmar Fajardo also displayed a stellar performance for the Beermen as he posted a 21-point, 16-rebound game while also swatting a shot and completing the players who finished it in double digits were Jericho Cruz, Terrence Romeo, and Marco Lasiter. Despite remaining and winning their 10th straight game in as many games, Gallant brushed it off and maintained that they must focus on their next assignment, which is the Meralco Bolts. PBA San Miguel officially retires Arwin Santos' jersey. May 1, 2024 Manila, San Miguel has immortalized one of the greatest beermen to ever play for the winningest franchise of the Philippine Basketball Association. The perennial powerhouse of the PBA honored former superstar Arwin Santos on Wednesday at the Field Sports Arena in Pasig City by retiring his iconic number 129 jersey which he wore while giving the SMB franchise 9 of their 29 a mere coincidence total league titles. Santos was acquired by San Miguel in 2009 via trade with the now-defunct Burger King Whoppers in exchange for a package of Mark Pringes, Ken Bono, and a draft pick, and it was with the Beermen wherein he made himself one of the PBA's best players. It was 2 years ago when Arwin won his first title with the squad as Santos together with Alex Cabagnot, Danny Idolfonso, and import Anthony Grande defeated the Talk and Text Tropang Texters in 7 games during the 2011 PBA Governors Cup Finals. Santos and Cabagnot, together with the return of the San Miguel Beermen name, then went on to dominate Philippine basketball with the help of Junmar Fajardo, Chris Ross, and Marshall Lasiter. SMB's Death 5 went on to wreak havoc in the league as they won numerous championships in the latter part of the 2010s. Dubbed as the Spider-Man due to his trademark dunk wherein he would plant his feet on the backboard and his high-flying prowess on both ends of the court. Santos also received numerous individual awards with San Miguel. He was the PBA's most valuable player in 2013 and also earned 2 Finals MVP plums, 2 Best Players of the Conference awards, 12 All-Star selections, and 10 First Mythical Team selections. Unfortunately, his time with the Beermen and the Death 5 ended in November 21 as he was traded for the Northport Batang Pierce Vic Manuel in a straight trade. The Navigators opened semis with Shocker over Chris Cross.
May 1, 2024 Manila, the Navigators started the semi-final round of the 2024 Spikers Turf Open Conference with a shock victory over Chris Cross Wednesday at Rizal Memorial Coliseum. The Navigators pulled off the upset in 4 sets, 16-25, 27-25, 25-21, and 25-17 as they overhauled a slow start. They bounced back in the extended second set and rode that momentum to gain the full 3 points and an early lead in the 4-team semis field. Ahead by just 2 points, 19-17 in the fourth frame, Edward Camposano went for a searing cross-court heat before JB Sumagaysay scored on back-to-back blocks on Isay Marasigan and Mark Espejo in a 4-0 run that gave their side a 23-17 advantage. They then pounced on the King Crunchers' errors in the closing stretch, with Jude Garcia and Espejo committing back-to-back attack faults to end the 1-hour 49-minute showdown. Francis Sora took charge for the D Navigators anew after finishing with a game-high 20 points, all on attacks, while the pair of Camposano and Dayan De Pedro chipped in 12 and 10 markers respectively. Setter Kim Dayan Dante earned Player of the Match honors after tallying 16 excellent sets to go, along with 5 points, while Rick Adao held his own defense with 22 excellent receptions for the D Navigators, who were coming off a 5-set loss to PGJC Navy to end the eliminations. Para sa balitang una sa panahon, kasamang una, Nulpia. Para sa weather updates, may ititindi pa ang init hanggang sa susunod na linggo dahil hanggang sa kalagitnaan pa ng Mayo itinataya ang kasagsagan ng ating tag-init. Sa araw ng Lunes, Abril 29, pumalo sa 51 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na naramdaman sa tala po iyan sa Zamboanga City. Hindi po itong nakakapasong init kung ito po ay pagtataya sa nararamdaman ng katawan base sa pinagsamang epekto ng temperatura at dami ng moisture sa hangin. Base naman po sa forecast ng Pag-asa, hanggang halos 40 lugar pa ang makararanas ng danger category ng heat index bukas. Pinakamataas po sa Dagupan City, 49 degrees Celsius, 47 to 46 degrees Celsius sa Cebu City at 45 degrees Celsius sa Boylan, Palawan, Bacotan, La Union at maging sa Coron, Palawan, Zambales, Duwag City at Pili, Camarines Sur. Bagamat magpapatuloy pa ang pinakamainit na panahon sa dala ng easterlies at ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, Martes, sa Mindanao may mapag-ulan na po sa umaga sa bahagi ng Caraga, ilang lugar sa Davao at sa Sorsogon, at sa Zamboanga Peninsula at sa Maysulu Archipelago. Mas maraming lugar ang uulan din sa tanghali sa Mindanao at mas lalakas pa po ang uhos ng ulan pagsapit ng hapon sa Maguindanao Provinces, Lanao Provinces at sa may Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. At yan po ang weather updates. Tandaan, lagi po tayong mag-ingat sa mga posibleng epekto ng dala nito. Ako po si Nubia Sarabi. Magandang araw. At para sa usaping chismisan, una sa artista, kasamang una, Dang. Marian Rivera, ginulat ang mga tagahanga ng isang TikTok trend. Tinutukan ng mga tao at mga tagahanga ng TikTok trend ng isang kapuso primetime queen na si Marian Rivera noong isang araw. Inabangan ng mga fans ang kanyang in-upload na video na tinawag na Ahsoka Makeup Trend. Pero bago iyon, may patikim siya na anino ng kanyang pagsasayaw na may musika na Marimar na may nakalagay na challenge accepted, dropping tomorrow at 7 p.m. Doon na nasabik ang mga tagahanga at nagbalik daw sa kanilang batang memorya kung saan gumanap ang misis ni Dingdong Dantes bilang Marimar sa teleserye ng hit Mexican telenovela noon. Pero nang nilagay niya ito sa TikTok ay biglang nawala raw ang video at 2 beses pa ito in-upload. Kaya hinayang ang mga tagahanga dahil ang dami na daw nitong nakapanood. Hindi nga nakatulog ang iba
Dahil ilang oras na raw ang nakalipas ay wala pa rin video dahil nabura nga. Ika nga, na-copyright daw ang kanta nito at sinubukan pang ulit na palitan pero nabura na. Hindi siya nagpaawat sa kanyang pag-indak nito ng aktres sa ibang social media at pinag-unlakan nga ito ay kumalat. Diyosang Diyosa raw ang nanay nila Zia at Sixto at wala pa ring kupas. Nabiti ng mga ito dahil sobrang iksi raw. Inulit-ulit pa raw nito ang panoorin. Naka-1 milyon ang kapanood dito sa Instagram bukod pa sa Facebook. Wala raw talagang tatalo kay Marian pagdating sa Marimar na sayaw. Bukod pa doon ay naka 3 milyong followers na siya sa Facebook account niya. Kaya naman, hindi niya nakalimutang magpasalamat sa mga sumuporta sa kanya. Ika nga ni Marian, feeling grateful for all the love and support I've received. Thank you from the bottom of my heart, bongga. Kaya naman, dapat talaga na maging abala ang mga showbiz dahil parang hinahanap-hanap na rin ng mga mararami ang mga balitang tungkol sa mga bituin. Para bang nasasabik na rin naman sila na malaman ang nangyari sa mga bituin natin. David Licauco gustong magkaroon ng parangal. Magta-30 taong gulang na si David Licauco sa Hunyo. Ayon sa aktor, ay marami na ring naging pagbabago sa sarili sa nakalipas na taon. Ngayon, iba na. Marami nang ibang iniisip. I think yun ang malaking difference. I have responsibilities now. Alam na natin na kapag mature. Dati iniisip ko lang uminom ako. Saan ako pupunta? Ano ba yung show ko na next? Ano ba yung movie kong gagawin? Paano ako magiging ganito? Pagkain, barkada. Pagkatapos ko sa taping, iisipin ko namang yung negosyo. Tapos sa next day magwo-work out pa ulit. Then, taping ulit, negosyo ulit. Tapos mag-iisip na naman ako ng negosyo ko. Wala akong time gumimik. Pagpabahagi ni David. Isang aktor sa magbibida sa historical war action drama series na Pulang Araw. Nangangarap umano si David na magkaroon ng acting award para sa naturang serye ng GMA Network. Siyempre, kung magaling naman ako dito, mapapansin din ako. For me, ang role ko dito pang best actor or kahit na manominate for best actor dahil sa napakagandang proyekto eh. At sa karamdam ko talaga yung karakter ko dito na may gustong mapatunayan pa. Na sabi natin, kung titigil man ako sa showbiz, masasabi ko na best actor ako. Yun yung gusto kong gawin. I can speak for others naman, pero sa sarili ko, gusto ko maging best actor. Kakayanin naman as long as you put in the work and continue learning the craft. Pagtatapat ng binata. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nagkatambal ang isang pelikula sina David at Barbie Fortesa. Matatanda ang huling nagkatambal ang dalawa sa serye Maging Sino Ka Man noong 1 taon. Sa Korea pa raw kukunan ang karamihan sa eksena ng bagong proyekto nila David at Barbie. Ang pinagkaiba lang is papunta kami sa Korea at nag-enjoy talaga namin yun. Masaya, mahilig ako sa Korean food, malihig din si Barbie doon. At sa movie, mas madaming shots doon. Sanay ako sa teleserye, mas napapagod ako sa movie. Kaysa sa teleserye, I would say gusto ko na one take lang. Medyo challenge when it comes to shooting a movie kasi hindi ako sanay paglalahad ng aktor. Vic Soto, bukas para makatrabaho si Vice Ganda. Bukas na makapagtrabaho ang host na si Vic Soto sa katunggali niyang hosting at paggawa ng mga
ex-opposite na si Vice Ganda. May mga aligasyon kasing magbabalik pelikula na siya, particular na ang paglahok sa nalalapit na Metro Manila Film Festival o MMFF ng taong 20 at 24. Anya, hindi posible magkaroon sila ng collab movie dahil wala naman silang piniling makatrabaho. Bagamat walang detalye sa kanyang bagong pelikula, sa sinabi ni Soto, hindi na muna siya gagawa ng mga ibang parte ng Enteng Kabisote, kaya't asahan ang mga kakaibang pelikula na maaaring makapanood sa Pasko. Para sa mas una at detalyadong balita, palaging tandaan, basta balita, tatak DZRZ 97.7. Muli, ako si Daniela Garcia. Magandang umaga.